Kuya, anong tunog yun? Bulong ni Leo kay David. Habang nakadikit sa bintana, nakatanaw sa lumang bahay sa tapat. Mag-aalas 11 na ng gabi. Dapat tulog na kami. Pero ang pagiging gising namin ay dahilan sa sunod-sunod na kaluskos at kalabog na naririnig namin mula sa lumang bahay. Dati, tahimik lang yan. Pero nitong huli, parang may nakatira na. Shhh! Leo, huwag ka maingay. Saway ni Ate Maya na nakaupo sa tabi ni Kuya David. Yakap ang isang unan. Baka may makarinig sa'yo. Saway sa akin ni Ate Maya. Ano nga meron kasi? Iritado kang tanong. Ang tagal na nating naririnig to. Pero hindi natin alam kung ano. Bumunto ang hininga si Kuya David. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Narinig ko na kay Mang Tonyo. May nakapagsabing may nagtatago raw sa loob ng lumang bahay. Hindi raw to tao. Napakapit ako sa aking damit. Hindi tao? Sabi nila, isang anino. Pabulong na sabi ni Ate Maya. Isang nilalang na mahilig magkolekta ng mga bagay. Nanginginig ako. Ano ang mga bagay? Mga manika, sagot ni Kuya David. At pumaling sa amin ang mukha niyang seryoso. At ang pinakamasama, ang mga manika na yon ay gawa sa tao. Napaatras ako habang si Ate Maya ay napasigawan ng mahina. Kuya David, huwag mo ang takutin si Leo. Pero totoo, sabi ng matatanda, kaya raw nawawala ang mga bata sa bayan natin dahil kinukuha sila ng anino. Sa lumang bahay, ginagawa silang manika. Mama! Sigaw ni Ate Maya. Pero hindi kami pinapansin ng mama namin na mahimbing na natutulog sa kabila ng ingay na naririnig namin. Parang may pumipigil sa kanya na marinig ang lahat. Biglang may malakas na kalabog mula sa lumang bahay. Mas malakas kaysa sa dati. Tila may bumagsak na malaking bagay